Ikaw, ano po ba nangyayari sa anak ko? Nakagambalang siya ng tikbalang. Wala kang karapatang ang kinilang anak ko! Hindi mo siya pagmamay-ari! Ibalik mo sa amin si Archie! Wala! Kailangan na natin hanapin si Archie bago pa maging huli ang lahat. Daya dito! Mga kapuso, kayo ba'y naniniwala sa tinatawag na Pinoy folklore at creatures gaya ng aswang, engkanto, kapre at tikbalang? Paano kung isang miyembro ng iyong pamilya ang maging biktima ng isang nakakakilabot na nilalang ng kagubatan? Sabay-sabay tayong kabahan at manginig sa takot dito sa aming pre-Halloween special episode na pinamagatang Pinas Lang ng Tikbalang. Tulungan niyo ako! Tulong! 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 Archie! Anak! Ano nangyari? Ano? Anak, binangungot ka na naman. Napapadalas yata yan, ah. Jay, kumuha ka ng tubig. Bilis! Kumuha ka! Dali! Ang bihira naman, kuya. Maaga pa tayo ni na tatay bukas eh. Hindi lang naman kayo napapagod dito. Kailangan ko rin magpahinga. Jay. Sige na, matulog ka na. Paano pa sira na tulog ko? Hoy! JJ, ano ka ba? Matuto kang gumalang sa kuya mo, ha? Sige na, ako na kukuha ng tubig. Ako na, tay. Kaya kayong lahat ni kuya dito eh. Ako na. Hoy! Ikaw, isa pang hirit mo, ako mismo puputol ng sungay mo. Masyado kang pasaway, JJ, ah! Hey. Tama na. Ay, Arjun na. Ako nang kakausap yan bukas. Alam niyo naman, sumpungin yan eh. Pasensyahan niyo na. Ayos ka lang? Ha? Ay, tayo, pasensya na ako, ha. Sige na, magpahinga na ako kayo. Ikaw din natin, Sally. Maaga pa kayo susunduin ni Bayo bukas, eh. Ate, salamat, ha. Sa pagdalaw. Ako nga dapat magpasalamat sa'yo, eh. Hindi mo pinapabayaan yung pamilya mo. Kami, paano na lang kami pag nawala ka? Ayos ka lang? Sally, paano mo ilalarawan itong kapatid mong si Archie? Kamusta siya bilang kapatid, bilang anak? Si Archie po ay isang mabuting anak. Siya po ay masipag, matulungin sa magulang, at saka po mabait po. Mabait na anak siya. Opo. Pati sa kapatid, mabait din. Opo. Aha. Sabi mo matulungin. Bakit? Ano ibig mo sabihin sa matulungin? Siya po nagtatrabaho po para po sa magulang namin. Sumusuporta siya, Opo, siya po ang sa nagsusuporta. inyo. Archie! Ate! Napadalo ko ulit. May pagkangkin ka kasama mo? Tubig, gusto mo? Okay lang. Nasa bukid sila. Pinilan ko muna kay nanay. Luluwas nga pala ako papuntang Maynila. Mag-a-apply ako bilang kasambahay. Ito nga pala, nilagang kamote. Sakto, may merienda kami. Niluto ko yan. Salamat, ate, ha. Sige. Dinaan ko lang talaga. Mauna na ako, ah. Ate. Sandali.
So yun. Ipakabit mo na ulit yung kuryente nyo, ha? Para hindi na pinapapak na lamok yung mga bata. Si Bayaw, habang wala pang trabaho, kaya mo na munang ako muna umalalay sa inyo, ha? Paano mo nalaman na gipit kami? Isipin nyo. Mamaya, pagkakuha ko ng sweldo ko, bibili ako ng bigas. Tapos yung kalahati, uwi mo na. Lagi mo na lang inuubos yung sweldo mo sa amin, nakakaya na. Parang, ano naman to? Kaya dun. Pamilya tayo. Sige na, tago mo na yan. Baka makuha pa yan. Wala ka nang tinira para sa sarili mo. Sige na, baka naghihintay na yung kausap mo. Maraming salamat, Makabawi rin ako. Ingat ka na. Yan na. Archie! Ano nangyari? Hindi yung narinig? Ang alin? Uy! Ano nangyari sa'yo? Pamangkin mo yan. Meng! Manaw! Ay! Tay! Bigyan mo ng saging si Sally, pati itong santol, matamis yan. Oh, sige. Naku! Ang dami nito, Wow! Matamis, Pang matamis talaga. Ay, maraming salamat po, Anak, ano ka ba? Andito kami para sa'yo. Huwag ka mag-alala, makakaraos din kayo. Diba, Meng? Oo. Salamat po. Matamis mo. Sarap ng kain ng tatay mo. Oh, Jay! Ka lang. Kumain ka na? Kumain ako sa bayan, sama barkada. Kumain o uminom ng alak? Ano, naubos na yung sweldo mo sa pagpipiyon, no? JJ, di ka na bata, ha? Mag-ipon ka? Alam mo kaya sa gastusin mo yung pera mo sa mga barkada mo, bakit di ka nagbabahagi kila nanay kasi? Puro sarili mo na lang iniisip mo, eh. Wala kang pakialam kung saan ko gagastusin yung pera ko. Hoy, umayos ka, Wala ka talagang respeto. Oo na, sige na. Ako na yung walang kwentang anak at kapatid. Wala namang ibang okay dito kundi si Kuya eh. Ano bang problema mo? Ikaw. Ikaw ang problema ko. Bata pa lang tayo, ikaw na yung bida eh. Samantalang ako, tingin sa akin ng lahat palaging sablay. Lahat ng atensyon ni nanay, ni tatay, tsaka ni ate nasa'yo. Magtira ka naman para sa akin. Palagi ako kinukumpara sa'yo eh. Ano bang laban ko? Napaka-perfecto mo eh. Hoy, Pasensya na ha. tama na. Tama na, huwag niyong kaaway. Hindi yan dapat. Hindi ko kayo nabigyan ng marangyang buhay, pero binusog namin kayo ng nanay ninyo sa pagmamahal.
pantay-pantay ang pagmamahal namin sa inyo. Bakit ka nagkakaganyan? Bunso, nakainom ka lang. Halika na, pahinga na muna sa bahay. Uy! JJ! Ano ba? Hindi kita papatulan! Hindi kita papatulan! Tama mo! Tay! Ming! Tay. Okay lang mo kayo. Tay, upo ka muna. Upo ka muna. Upo ka. Ming! 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 Jay! Tay, tubig oh. Inom ka muna. Okay ka lang. Ayos ka lang. Tay, sige na. Ming, ayos ka lang. Sundan ka yung kapatid mo. Dali. Jay! JJ! JJ! Bunso! JJ, ano ba? JJ! Guys, saan ba nagmula yung ating Filipino folklore and mythology? Iba't ibang disiplina po ay iba-iba siyempre ang paliwanag sa mga ito. Sa sosyolohiya at antropolohiya po halimbawa, pinapaliwanag ang mga kwento na ito sang-ayon sa usapin ng social control. Ibig sabihin, lumalaganap ang mga kwento ng katatakutan kung saan meron ng mga tauhan na kagaya ng tikbalang bilang isang paraan para kontrolin ang kilos ng mga tao sa lipunan para mas madali natin silang matipon halimbawa sa isang lugar at ma-discourage yung paglipat-lipat ng espasyo. Pero siyempre po, isa sa mga disiplina ko rin ay psikolohiya nung undergrad ako at isa sa mga paliwanag sa psikolohiya ay na manifestation ito ng pinakamalalalim na takot at desire ng tao. Yeah, oo. So, ang ibig mo sabihin, pwedeng ang katang-isip lang. Opo. Pwedeng mangyari na katang-isip lang yung tikbalang, di ba? Opo, yung mga salaysay po kasi natin, primarily, dalawa yung sanggunian, karanasan at imahinasyon. Oo, ng imahinasyon. Tao. So, laging kombinasyon po ng dalawa na ito. Ilang taon siya nung nagsimulang gambalain siya nung tikbalang? 31 po. Matanda na siya. Opo, matanda na po siya. Buo na ang isip nun, kung ganun. Paano siya ginugulo? Pag po nakikita niya yung tikbalang, inihimatay na po siya. Sa kanya ba nanggaling mismo na nakakakita siya ng tikbalang? Sinabi ba niya sa inyo yun? Opo. Sinabi po niya sa magulang ko po, sa tatay ko po, na gano'n nakakakita nga po daw siya ng tikbalang. Dinala niyo sa albularyo, di ba? Opo. Anong sabi ng albularyo? Sabi po, natikbalang nga po. Mga kapitbahay, pakiusap lang. Umalis na kayo. Umuwi na kayo. Wala na kayong makikita. Tama. Sige na po. Tay. Opo. Alisin na natin mo ito. Parang na po, umalis na po kayo. Hayaan niyo na po kami dito. po natin yung ayos. Wala ako. Magmula po nung natagpuan namin siya sa Kahoy, nung nakaraang linggo, napapadalas na po yung atake niya. Kapag naman natapos yung atake niya at bumalik na siya sa normal, wala naman siya maalala. Maliban sa nagpakita daw sa kanya yung tikbalang. Ika, ano po ba nangyayari sa anak ko? Nakagambala siya ng tikbalang. Kailangan natin mag-ingat. Mag-iingat siya nito. Archie! Mami! JJ! May! Ako! Hawakan mo! Kuya! Layasan mo! Kuya! Katawan bilang layas! 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 Layasan mo! Ano nangyari doon? Mamamatay na siya. Layas! Layas ka! Layas! Archie! Ay,
bakit sumuka? Ano yung sa kanya? Ayaw niya akong santanan, Nay. Gusto ako, tulungan ako. Mula noon, tuluyan nang bumagsak ang pangangatawan ni Archie. Nagpatuloy ang panghihina ng kanyang katawan, pero ayaw pa rin siyang lubayan ng tikbalang. Pero hindi ito naging hadlang para patuloy siyang kumayod para sa kanilang pamilya. Hanggang sa... Huwag ka naman kaya mo na matrabaho, ha? Na hindi naman pwede. Sa akin kikitain eh. May sakit ka na nga. Tingnan mo, bagsak na bagsak yung katawan mo. At hindi kasi pwedeng umasa lang sa kikitain sa bukid. Kailangan din umarap ng ibang pagkakakitaan eh. Pero anak, paano kung magkatotoo yung sinabi ni Kaambo? Paano kung paghigantihan ka nga ng tikbalang? Tay, ilang linggo na ako hindi inaatake. Hindi ko na rin nakikita yung tikbalang na yun. Tsaka sayang ko kasi yung kita eh. Kailangan ko mag-ipon para sa pamilya natin. Lalo na para kay JJ. Bunso! Ay, bawal na yan sa inyo. Magtubig na lang po kayo. Diba, sabi mo sa akin nung bata ka, pangarap pa maging pulis. Taparin mo ah. Kasi ako malabo na eh. Sa pasukan, mag-aaral ka ulit ah. Ako na bahala. Magkagaya sa kuya mo. Grade 2 lang yung natapos. Kuya, sorry na. Kalimutan mo na yung tampuhan natin na yun. Kapatid tayo, ano ba? Mahal kita. Mahal ka naming lahat. Huwag mo kakalimutan yun, ha? Umiiyak. Hindi. Uso kasi. Umiiyak. Hindi ka naman lalaki yun eh. Ito kasi kuya eh. Kapayak mo ako eh. Ano ba yung ano mo dyan? Ito nga eh. Malapit na to. Uy, Archie. Matanong ko lang. Totoo ba na ginagambala ka ng mga tikbalak? Bakit? Parang wala lang sa'yo. Halos nagpapakamatay ka na dyan sa kakatrabaho. Tol, walang tikba-tikba lang sa kumakalam na sikmura. May maingay. Baka marinig na kayo, sige. Kalokohan. Baka nahihibang ka lang sa gutom. Palibasa kasi, binibigay mo lahat ng sweldo mo sa pamilya mo. Payo lang. Maawa ka naman sa sarili mo. Bigyan mo naman yung sarili mo ng mga sweldo mo. Tama. Tsaka alam mo, mag-asawa ka na rin kasi. Pag tumanda ka ba, matutulungan ka rin ng pamilya mo? Kapag namatay yung nanay tsaka tatay mo, magkakanya-kanya na rin kayo magkakapatid. Bagsak ka na lang sa buhay. Kahit kailan hindi ako mag-asawa magsakripisyo para sa kanila. Mahal na mahal ko yun sila. Tignan mo nga naman. Paborito palang pagtripa ng mga tikbalang ang mga tanga. Nako. Nay! Tay! Sila nga pala yung kasama ni Archie sa Manukan. Bakit kaya hindi pa umuwi si Archie?
Wala ba siyang nabanggit sa inyo na may dadaanan muna siya bago siya umuwi? Mang Omeng, wala po eh. Ang sabi niya ko kasi, ay didiretso na ho siya sa bahay niyo. Bukod doon, wala na po siyang sinabi. Niyayaya nga po namin siya na sumama sa amin para mag-inom eh. Kaya nga lang ayaw niya po. Nay, Tay, magpatulong na kaya tayo sa pulis. Nay! Tay! Ano yun? Ano yan? Ano yun, Jay? Hindi po ba kay kuya to? Balik ka rin nga. Ming! Pero nahanap yung tsinelas niya, di ba? Opo, nakita po. 3 araw kamo nawala. Ano? Opo. Hinanap niyo ba siya? Opo, hinanap po namin siya. Oo. Anong ginawa ninyo para mahanap siya? Naghanap po kami sa mga bundok. Sinong hiningan niyo ng tulong? Mga barangay po, barangay Tanod, tsaka yung pong mga tiyuhin namin. Okay. Niyakag po namin para maghanapin po si Archie. At saka po nagtatambol po kami dahil ayun po ang sabi ng albularyo na pag nagtambol po at nag-ingay, para po daw marinig ni Archie. Bakasan niyo pa ang pagtawag at pagtambol! Para marinig niya kayo! Archie, uwi ka na! Uwi ka na! Buhok ng tikbalang! Bakasan niyo pa ang pag-iingay! Nandito pa si Archie! Hindi pa siya inilalayo ng tikbalang! Kuya, dito kami! Pakawalan mo na yung anak ko! Ako na lang kunin mo! Ako na lang! Napakabuti ng tao! Ibalik mo na siya sa amin! Maawa ka na! Maawa ka na! Bakasan niyo pa! Lumipas ang 24 oras, subalit hindi pa rin nila natatagpuan si Archie. Kinabukasan, agad na kumalat ang pagkawala ni Archie sa buong bayan. Maraming dumamay sa patuloy nilang paghahanap, pero lingid sa kanilang kaalaman. Anak! Nasaan ka? Archie! Tulong!
sila lahat. Dito tayo. Kuya! Archie! Tulong! Dad! Steve! Kuya! Day! Day, ano mo? Balik mo, kuya ko! Archie! Day! Day! Andito ako! Archie! Kuya! Day, andito ako! Ano ba yung tikbalang? Ang totoo po, isa sa mga pinakaunang tala tungkol sa tikbalang natin, isa sa earliest dictionaries natin, yung Vocabulario de la Lengua Tagala noong 1700s. May entry na po doon na tikbalang. Okay. Tikbalang po ang... Tig po. With a G. Opo, with a G po. Pero yung sa pagbigkas po kasi sa atin sa wika, yung G at K ay usapin lang ng voiced at unvoiced na sounds ito. So, yung tikbalang po, ang definition lang dito sa diksyonaryo na ito ay kathang nilalang sa kagubatan. Yun po yung earliest Kathang nila lang. sa kagubatan. So kung papansin po natin, medyo maluwag yung definition na ito, ang daming posibilidad. Pero after po nito, ang dami ng mga oral narratives, mga kwentong bayan na nagtutugma yung mga larawan ng tikbalang na ito. Ang pinakakaraniwan po at siguro pinakapopular din sa atin ngayon ay yung tikbalang na may katawan, kadalasan ay muscular ito, katawan ng tao, at mga braso ng tao, pero yung bahaging iba pa, paa, binti na mahahaba raw ay para sa kabayo, parang sa kabayo, pati yung ulo po at malago nga yung buhok. Yung isa sa mga karaniwan pong description sa mga ito, kapag umupo daw po yung tikbalang, mas mataas pa yung tuhod kaysa sa balikat niya. Ito po yung isa sa mga karaniwang physical descriptions. Ano ba mga nakasanayan ng paniniwala tungkol sa tikbalang? Marami po tayong paniniwala. Isa nga po sa mga nakakatakot talaga sa tikbalang, hindi lang yung hitsura nito bilang kalahating tao. Para pong bugtong, hindi po ba? Hindi tao, hindi hayop. Kaya pala isipan talaga sa mga tao. Pero maliban po sa ganito, may mga kwento po tayo actually na yung tikbalang ay may kakayahang maging invisible. Kaya siguro po may mga kwento talaga na may mga tao na nakakakita at hindi nakakakita ng tikbalang. Dahil sa maraming pagkakataon ay choice ng tikbalang. Tikbalang ang pumipili kung sino yung gusto niyang pagpakitaan. At yung ilan naman pong mga kwento natin, may capability rin daw po ang mga tikbalang na magbago ng anyo. Kadalasan kinokopya pa yung mga kamag-anak ng isang tao. At maraming kwento po kapag tiningnan po natin yung collection ng mga oral narratives tungkol sa mga fantastic creatures na ito sa Pilipinas na tinipon ng isang UP scholar, si Dr. Damiana Eugenio. May mga kwento po rito na karamitan ay nag-aanyong matanda, tapos kunwari tutulungan kang hanapin yung daan kapag naliligaw ka sa gubat, pero isa sa mga pinakapopular na kwento ng tikbalang ay mahilig silang manligaw. Manligaw? Opo, hindi po manligaw. May mga kwento rin po na nanliligaw yung tikbalang. Talaga ba? Meron po mga ganun. Nag-rape pa daw eh. Totoo ba yun? Hindi na po natin alam yung mga detalye na ito. Pero usually po, merong mga ganitong forms ng violence talaga. May pagpaslang at hindi na po natin alam yung extent pa ng ibang physical violences na kayang gawin ng tikbalang. Pero nanliligaw po itong mga ito at ikinukulong pa nila kadalasan sa kawayanan yung isang tao. Sa mga kwento po, madalas may mga kubo para po talagang pinagdadalhan itong mga tikbalang na ito at inililigaw doon. So ano sila? They're not gentle creatures therefore. Hindi. Kung ang ibig po nating sabihin ng masama ay may layuning manlinlang at mamnakit, pwede po nating sabihin masama. Tay! Tay, saan po kayo pupunta? Meng! Tay! Meng! Meng, saan ka pupunta? Tay, sandali lang po. Tay! Tay! Wala kang karapatang angkinin ang anak ko! Hindi mo siya pagmamay-ari! Ibalik mo sa amin si Angie! Hinahamon kita! Nasa angkat ni Mario Tikbalang ka! Lumabas ka! Magpakita ka! Duwag! 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 Lumabas ka! Magpakita ka! Duwag! Duwag! Ako harapin mo!
Lumabas ka! Pagtuos tayo! Lumabas ka! Labas! Tay! Neng! Neng! Tay! 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 Neng! Tay, umuwi na po tayo. Delia! Delia! Umeng! Nakita ko kanina si Ate sa bayan eh. Ha? Anak ko? Nasaan siya? Pero hindi ko siya inabutan eh nung lumiko siya sa kanto. Tulala nga eh. Magpatulong tayo ulit kay konsyal at sa mga pulis. Sally, tawagin mo si Kaambo, JJ. Isa-isay mo yung mga kapitbahay natin. Hindi tayo titigil hanggat di natin natatagpuan ang kapatid ninyo. Archie! Kuya Archie! Archie! Anak! Nasaan ka na? Nasaan ka na? Kuya! Archie! Archie! Kuya! Anak! Uwi na tayo! Archie! Archie! Tama na yan! Kuya, dito kami! Kuya! Archie! Archie! Ayun! Pupunta doon sa sapa! Sundan natin! Kuya! Sundan natin! Kuya! Archie! Kuya! Archie! Kuya, dito kami! Archie! Archie! Kuya! Meng! Meng! Sigurado ako si Archie. Nakita ko. Dumaan siya sa harap ko. Si Archie yun. Anak! Archie! Nasaan kayo? Nasaan Archie! ka? Kuya! Si Archie yun ah! Ha? Meng! Meng! Kuya! Ha? Archie! Ikaw yun? Kuya! Saan? Andito nga si Archie! 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 Kuya! Archie! Meng! Kuya! Kuya! Archie! Archie! Ah! Ah! Archie! Archie! Ano nangyari sa'yo? Archie! Ano? Archie! Archie! Anak! Anak! Gumising ka! Pati ba kayo nagduda na baka nga tikbalang ang may kagagawa nun? Opo. Pati kayong mga kapatid na yun ang inyong paniniwala Opo, talaga. opo. Bakit naman? Dahil may mismong mga kapatid ko nga po nakikita yung tikbalang eh. Eh, ganun ba? Opo. Saan? Saan? Doon po sa mismong bahay namin. Meron ba kayong patunay na, tikbalang nga ang may kagagawa nun? Sabi po nga ng mga albularyo, tikbalang nga po daw yun. Tsaka sabi nga po ng kapatid ko, tikbalang po rin dahil nakita po rin niya mismo. So, pagkatapos mamatay ni Archie, eh nagparamdam ba naman yung tikbalang ulit sa Hindi inyo? na po. Ah, hindi na? Hindi na po. Doon sa mga kapatid mo na nakakita ng tikbalang, hindi Noong na rin? pong burol po ni Archie, yun, may nakakita po rin. Nakakita po yung tikbalang nung nakaburol po siya. Saan? Sa bahay po namin, na para pong umano lang siya. Dumaan? Opo.
Sana isang masamang panaginip lang to, anak. Hindi namin alam paano kami makakausap na wala ka na. Archie! Sakit, anak. Pero kakayanin namin para sa iyo. Ako nang bahala kay nanay at tatay, kuya. Hindi ko sila pababayaan. Pangako yan. Nay. Tay. Baka mahuli po tayo sa padasal para kay Archie. Naghihintay na sila sa simbahan. Aral ang mapupulot diyan sa pangyayaring iyan sa inyong pamilya? Sally? Po, habang buhay po habang naandiyan pa po sila, mahalin po natin dahil hindi po natin alam kung kailan po siya mawawala. Thank you, Sally. Thank you. Salamat. Marami man sa atin ang naniniwala sa tikbalang at ang ating natunghayan ay totoong salaysay. Mananatili pa rin palaisipan sa akin kung tunay ngang tikbalang ang pumaslang kay Archie. Gayunpaman sa aking mga kamillennials, may aral pa rin tayong mapupulot dito habang buo pa ang ating pamilya. Abay, tigilan na ang bangayan at bardagulan sa pagitan ng magkakapatid o mag-aasawa. Huwag nating sayangin ang bawat pagkakataon na ipadama sa isa't isa ang pagmamahal at pasasalamat. Dahil ang ating oras sa mundong ito, limitado lamang. Ngayon, bukas, at magpakailanman.